sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahalaga, Papa Dudut, ang pakikisama. Saan ka man magpunta. Hindi naman mahirap makisama kung mabuti naman ang intensyon mo sa iba. Ngunit matuto ring mangilatis na mga taong nais mong makilala. Lalo na kung ito ay iyong kapitbahay. Dear Papa Dudut, bata pa ako nang nangyari ang ibabahagi kong kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang David. Sa pagkakaalala ko, year 1998 pa yon nangyari. Dahil sa hirap ng buhay namin noon ay wala pa kaming TV at cellphone. Masyado pa kasing mahal yon para mabili ng mga magulang namin. Prioridad nila noon yung pagkain namin at hindi yung mapaglilibangan lang. Nakatira po kami noon sa bukid na pagmamay-ari ng amo ni tatay. Naging katiwala na rin daw doon sina lolo at lola. Kaya nung pumanaw na sila ay si tatay na ang pumalit. Naging katulong ni tatay sa pagtatanim si nanay. Mas malawak po kasi ang gulayan at palayan sa bukid na yon. Pinapayagan kaming kumuha at mag-ani doon ng pangsarili namin, kaya hindi na namin kailangang bumili ng gulay sa palengke. Malayo rin kasi sa bayan yung bahay namin at hindi rin maganda yung daan, kaya karamihan sa mga nakatira doon ay nagtatanim na lang. Nakakatawa man po para sa iba. Pero doon po sa lugar namin, espesyal na sa amin yung sardinas. Bihira po kasi kaming makatikim noon dahil puro gulay at karne kami. Kahit isda ay bihira lang din kaming makabili. Para makatulong kina nanay at tatay, kami ni Kuya Ryan ang nagsusuga ng mga kambing at nagpapakain sa mga alagang manok sa bukid. Bukod kasi sa malawak na taniman ay may mga native na manok din kami. Pero hindi na po yun pagmamay-ari ng amo ni na tatay. Sa amin lahat ng mga manok doon, kasama na yung 2 kambing na ibinigay sa amin ng may-ari. Kapag bumibisita yung may-ari ng bukid, nagpapakatay siya ng kambing para ibenta. Pero minsan lamang yon sa isang taon. Papa Dudut, kapag wala kaming pasok ay pinagde-deliver kami ni tatay ng mga gulay sa mga suki namin. Yung pinagbebentahan namin ay ibinibigay sa may-ari ng bukid, pero may komisyon din doon sina nanay at tatay. David, bilisan mo namang maglakad, sigaw sa akin ni Kuya. Pauwi na kami noon, kakatapos lang naming mag-deliver ng gulay. Binilisan ko ang paglalakad para maabutan si Kuya. Pero maya-maya lang ay napansin ko siya na parang may tinitignan. Sinundan ko naman ang tingin yung tinitignan niya. Napakunot na lang ang noo ko nang mapansin yung luma at abandonadong bahay sa kalapit ng bukid na binabantayan namin. Yun lang ang nag-iisang kapitbahay namin, pero matagal nang walang nakatira doon. Madalas ay ipinapanakot sa amin ni nanay ang bahay na yon dahil may nakatira na raw na multo roon
dahil sa tagal nang hindi na titirhan. Nagkatinginan kami noon ni Kuya nang lumabas mula doon sa bahay ang isang matandang lalaki. "Kuya, tingnan mo, may kapitbahay na tayo." "Mas maganda nga yan para naman hindi nakakatakot na dumaan dito," ang sabi naman ni Kuya Ryan. Tuwing dumadaan kasi kami doon at napapatingin sa bahay, pakiramdam namin ay may nakasilip sa bintana at sinusundan kami ng tingin. Isa yon sa mga dahilan kaya nagtuturoan kami ni Kuya Ryan kapag nag-uutos pa si tatay sa amin na bumili sa tindahan. May kalayuan kasi yung tindahan sa amin at madadaanan talaga yung bahay bago makauwi. "Pero kuya, tingnan mo yung matanda. Ang laki ng umbok sa likuran niya. Nakakatakot. Baka mamaya bigla na lang may lumabas na halimaw sa likod niya." Nagulat ako noon nang bigla na lang akong binatukan ni Kuya. "Nakita mo na ngang may kapansanan yung tao, kakatakutan mo pa." Ipinaliwanag sa akin ni Kuya Ryan na hindi namin dapat kinakatakutan, tinatawanan o nilalait ang mga taong may ganong kapansanan. Naintindihan ko naman ang mga sinasabi niya at alam ko rin na maling manlait o gawing katatakutan ang kapinsanan ng iba. Pero iba ang pakiramdam ko sa matandang yon, Papa Dudut. May kalakihan yung umbok nito sa likuran at medyo matulis pa. Kaya nakakatakot talagang tingnan. Ilang beses na ako nakakita ng kuba pero hindi naman ganon ang itsura. Papa Dudut, kumaripas ako noon ang takbo nang bigla na lamang tumingin sa akin yung matandang lalaki. Pinagtawanan naman ako ni Kuya Ryan na hindi man lang ako natakot sa ginawa noong kapitbahay namin. Pagdating ko sa bahay, nagsumbong pa ako noon kay nanay at sinabing tinitignan ako ng masama ng bago naming kapitbahay. Maging sina nanay at tatay ay nagulat na may nakatira na pala sa lumang bahay na yon. Akala kasi nila ay wala na talagang balak yung may-ari na tirahan pa yung bahay. Isa pa, hindi rin kilala ni na tatay yung may-ari ng bahay na yon dahil ang alam nila iba na ang may-ari noon. Pero kahit minsan ay hindi nakabisita doon yung bagong may-ari. Baka kakalipat lang nila kanina kaya hindi ko napansin, ang sabi pa ni tatay. Nang ikinuwento ni Kuya Ryan yung sinabi ko kanina tungkol doon sa matanda, ay pinagsabihan ako ni tatay na huwag daw basta-bastang nag-iisip ng masama sa kapwa dahil nakakahiya raw kapag nalaman yon ng kapitbahay namin. Sa mga sumunod na araw, sinubukan naman daw ni tatay na makipagkwentuhan sa bago naming kapitbahay. Ang problema ay palagi raw nakasarado ang pinto at bintana tuwing araw. Tuwing nagroronda naman si tatay sa gabi ay napapansin niya na sakalang nagbubukas ng pinto at bintana yung matanda kapag madilim na ang paligid. Pero sa kabila noon, wala namang kaming narinig kay tatay. Hindi siya gumawa ng kwento o pinag-iisipan ng masama yung kapitbahay namin. Isang araw, Papa Dudut, ay nagkasakit si Kuya Ryan kaya ako lang ang mag-isang nagtali sa mga alaga naming kambing sa damuhan. Sabi ni tatay, wag na raw akong masyadong lumayo para hindi na ako mahirapan sa pagpapauwi sa mga kambing pagdating ng hapon. Yung pinagtalian ko po noon ay malapit lang sa kapitbahay namin. Nang tingnan ko yung bahay ay sarado pa rin yung pinto at bintana. Bakit kaya hindi lumalabas yung matanda? Mag-isa lang kaya siya dyan? Tanong ko noon sa sarili ko. Hindi ko maunawaan kung bakit gano'n na lamang katindi ang curiosity ko sa bago naming kapitbahay. May kakaiba talaga sa matandang yon. At hindi na magbabago ang tingin ko sa kanya noon. May pagkakataong gusto ko nang pumasok sa bakuran para silipin yung bahay kung nandun nga ba talaga yung matanda tuwing araw. Pero tuwing naiisip ko na kagagalitan ako ni tatay ay nagbabago kaagad ang isipan ko. Pagsapit ng hapon, pinuntahan ko na yung mga alaga naming kambing para pauwiin. Kapag kinakalag ko sa pagkakatali ang mga alaga namin ay bigla ko na lamang nararamdaman na parang may nakatingin sa akin.
At doon ko na nga nakita yung matandang kuba na nakatitig sa akin habang nakatayo sa may pintuan ng bahay niya. Hindi ko yon pinansin noong una dahil baka nagkataon lang na nakatingin siya sa akin. Pero nang muli ko siyang sulyapan ay doon na ako nakasiguradong ako nga ang tinititigan niya. Sa takot ko ay minadali ko na ang pagtaboy sa mga kambing para makabalik din kaagad sa bahay. Papadudot, yun nga po palang pinagtatalian namin ng mga kambing. Sa labas na po yun noong mismong bukid na binabantayan namin. Pero pinapayagan naman po kami ng may-ari na magtali ng kambing doon para mabawasan daw ang mga damo niya. At kalapit ng lupang yon ang kinatitirikan ng nag-iisa naming kapitbahay. Nang gumaling si Kuya Ryan, dalawa na ulit kaming nagtatali ng mga alaga naming kambing. At kahit kasama ko na siya ay nakapagtatakang palagi na lang nakatanaw sa amin yung matanda. Hindi ko maintindihan kung sa akin ba siya titig ng titig o kay Kuya Ryan. Basta palagi po siyang nakatingin sa amin at minsan pa nakita ko siyang naglalakad papalapit. Pero tuwing tatawagin ko si Kuya Ryan ay humihinto siya at bumabalik sa pwesto niya. Pauwi na sana kami noon nang mapansin ni Kuya yung puno ng aratilis na namumula na sa dami ng hinog na bunga. "David, tara na. Manguha tayo ng aratilis bago umuwi." Nakakatakam naman po talaga yung prutas na yon dahil matamis po talaga yon kapag hinog na. Pero ang problema nasa labas ng bakuran ng matandang kapitbahay namin ang mismong puno. Nag-alangan ako noon at nagpumilit na umuwi na lamang kami pero mapilit ang kuya ko. Itinali niya ulit yung mga kambing at wala na ako nagawa nang hinila niya ako papunta sa puno. "Tao po, pwede po ba manghingi ng aratilis?" tanong ni Kuya Ryan doon sa kapitbahay namin. Kaagad ako nagtago sa likuran niya noong lumabas ang matanda. Hindi ito nagsalita pero tumango ito kay Kuya. "O ayan, pinayagan na tayo. Halika na, David." Halos hilahin na ako noon ni Kuya papasok sa bakuran ng matanda. Kahit na hindi ako lumingon sa kinakatayuan nito, alam ko na nakasunod ang tingin nito sa akin. Napilitan na lamang ako na samahan si Kuya Ryan dahil tatanungin din naman ako ni tatay kapag umuwi ng mag-isa lang. Hindi naman ako mapakali ng mga oras na yon dahil yung puno ng aratilis na aakyatin namin ni Kuya Ryan ay saktong-sakto sa mismong tapat ng bintana kung saan laging nakasilip yung matanda. Dahil nag-aabang lang naman ako sa ibaba ng puno, naisip kong sumilip doon sa bintana. Pero nung akmang sisilip na ako ay muntik na akong mapasigaw nang bigla na lang sumulpot doon yung matanda, Papa Dudut. "Anong ginagawa mo, bata?" tanong niya sa akin. Nagulat ako at natakot sa boses niya. Kaagad kong tinawag si Kuya para ayain ng umuwi pero dahil ayaw pa niyang bumaba sa puno, nauna na akong lumabas ng bakuran para puntahan ang mga kambing. Nagtatalo pa kami ni Kuya Ryan sa daanan dahil sa ginawa kong pagtakbo. Ang sabi niya ay mabait naman daw yung matanda at nalaman na rin daw niya ang pangalan nito. Tinawag ito ni Kuya na Mang Sibal. Hindi ko maintindihan noon kung bakit masyadong mabait kay Kuya Ryan si Mang Sibal. Pero pagdating sa akin ay iba ito kung makatingin. At kung kausapin ako ay parang may iba pa itong gustong gawin. Nang makarating kami sa bahay ay hindi pa rin nawawala ang panginginig ko sa takot. Hindi ko alam kung ano ang meron sa matandang yon at ganoon na lamang ang epekto sa akin tuwing nakikita ko siya. Alalang-alala naman si nanay nang bigla na lamang akong inapoy ng lagnat at kinabahan. Halos lahat na ng nakain ko ay naisuka ko na rin at halos hindi na ako makatayo sa sobrang panghihina. Pinainom na ako ni nanay ng gamot pero hindi pa rin bumababa ang aking lagnat. Kaya naman napilitan si tatay na sunduin ang kilalang albularyo doon sa amin. Ang sabi nito ay nausog daw ako. Pero hindi raw karaniwang tao lamang ang nakausog sa akin, kundi isang aswang. Nagulat noon si nanay at tatay dahil sa tinagal-tagal na nilang nakatira sa bukid ay wala pa naman silang nabalita ang inaswang
o nausog ng aswang. Pero kung ako ang tatanungin, walang ibang pumasok sa isipan ko noon kundi ang bago naming kapitbahay na si Mang Sibal. Sinabi ko naman yon kay nanay pero hindi siya naniwala sa akin. Ang sabi pa niya ay masama raw ang mambintang, lalo na't nakausap na raw nila si Mang Sibal. Mabait naman daw ito at marunong makisama. Wala rin daw silang napansing kakaiba sa matanda kaya kahit na anong giit ko sa kanila na aswang si Mang Sibal ay wala pa rin naniniwala sa akin. Napagaling naman ako ng albularyong tumingin sa akin, binigyan na rin ako nito ng pangontra. Kwintasyon na gawa sa kahoy ang pendant tapos makapal na sinulid yung kwintas. Walang bayad ang pagpapagamot sa albularyo kaya nagbigay na lamang ng libreng gulay sina nanay at tatay. Nang tuluyan ng bumuti ang kalagayan ko ay sumama na ulit ako kay kuya sa pagsusuga ng mga kambing. Papadudot, mula nang ibigay sa akin ng albularyo yung pangontra sa aswang, hindi ko na nakikita yung matandang kapitbahay namin na patingin-tingin sa akin. Noong panahong yon, ipinagbubuntis na ni nanay yung bunso naming kapatid. Sa kabila ng aking murang edad ay alam ko na delikado ang mga buntis kapag may aswang sa paligid. Palagi ako nakabantay sa may bintana namin tuwing papadilim na. Tuwing lumalabas naman si nanay ay sinasamahan ko siya. Wala naman po kaming nararanasang kakaiba mula nang magbuntis si mama. Pero noong 7 buwan na ang sanggol sa sinapupunan niya, madalas ko nang nakikita si Mang Sibal na nakatanaw sa bahay namin. Hindi naman siya pumapasok sa bakuran pero nandun siya sa loteng palagi naming pinagtatalian ng mga kambing. Hindi lang yon, papadudot. Sa pagkakaalala ko, Biyernes yon ang hapon nangyari dahil wala kaming pasok kinabukasan. Mag-aalas 5 na noon ng hapon nang bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil may ginagawa noon si Kuya Ryan ay sinamahan na ako ni tatay sa pagkuha sa mga kambing. Pero pagdating namin doon ay nagtaka kami ni tatay nang hindi namin makita yung inahing kambing. Buntis pa naman yon at malapit ng mga anak. Tay, nawawala yung isang kambing natin, yung inahin. Hanapin na lang natin, baka hindi pa nakakalayo yun. Pagkatapos naming isuga ang mga natirang kambing ay naglibot-libot muna kami ni tatay para hanapin yung inahin. Medyo humina na rin naman noon ang ulan pero kahit medyo inabot na kami ng dilim sa paghahanap ay hindi pa rin namin nakikita yung nawawalang kambing. Hanggang sa napadpad ako sa may likuran ng bahay ni Mang Sibal. Napakunot ang noo ko nang mapansin yung tali ng kambing namin na nakasabit sa bakuran ng bahay niya. Parang sumabit lang talaga doon yung tali at hindi sinasadyang ilagay. Dala ng matinding curiosity ay pumasok ako sa bakuran ng matanda kahit kabado at nagdadalawang isip kung tutuloy pa rin ba ako doon. Sa sobrang pagdadahan-dahan ko ay halos buhating ko na ang mga paa ko. Mukhang nasa loob na ng bahay si Mang Sibal kaya malaya ako nakapaglakad-lakad sa likod ng bahay niya. Ilang sandali pa ay may napansin ako noon sa mga nakatambak na panggatong. May nakita akong mga patak ng dugo. Sinundan ko yon hanggang sa mapadpad ako sa may pinto sa likod ng bahay ni Mang Sibal. Nakabukas yon pero nag-alangan akong sumilip. Sa isip-isip ko kung hindi ko naman gagawin yon ay mababaliwala lang ang pagpasok ko sa bakuran ng matanda. Papadudot, sa sobrang kabado ko noon ay napaantanda pa ako bago sumilip sa loob ng bahay ni Mang Sibal. Tumambad sa akin yung napakarumi niyang kusina. Nakakalat yung mga gamit na pangluto at yung mga plato at kutsara nilalangaw na sa lababo. Mukhang matagal nang hindi nahuhugasan ang mga ito. Nang ilibot ko ang tingin ko ay muntik na po akong mapasigaw sa nakita ko. Tinutukan ko yun ng flashlight na dala ko at doon ko na po nakita ang ulo ng inahin naming kambing.
Nakalapag ito sa sahig at nakaharap pa sa akin habang dilat na dilat ang mga mata. Muntik na akong mapasigaw nang bigla na lang lumitaw sa harapan ko si Mang Sibal. Hinablot ng matanda ang kamay kong may hawak na flashlight at tinakpan ang liwanag na nagmumula roon. Naramdaman ko yung kamay niya na napakainit at napakagaspang. Napatras ako noon at agad na kumaripas ng takbo. Kumpirmado na ang hinala ko na may kinalaman nga si Mang Sibal sa pagkawala ng inahing kambing namin. Hahanapin ko pa sana si tatay para sabihin sa kanya yung nakita ko pero nagpasya na lamang akong dumiretso sa bahay dahil baka nakauwi na siya. At hindi nga ako nagkamali nang makitang nandun na nga si tatay. Sinabi ko sa kanya na nakita ko yung pugot na ulo ng kambing namin sa loob mismo ng kusina ni Mang Sibal. Akala ko hindi na naman maniniwala sa akin si tatay pero nagulat po ako nang lumabas siya sa bahay para tingnan ang sinasabi ko. Susundan ko sana siya pero pinigilan na ako noon ni nanay. Gabi na raw kaya hayaan ko nang si tatay ang pumunta roon. Maya-maya lang nakarinig kami ng sigaw. Kaagad kaming napalabas ng bahay at doon na namin nakita si tatay na nagmumura sa labas ng bakura ni Mang Sibal. Pinipilit niya yung matanda na ilabas ang alaga naming kambing. Pero nanatili lamang na nakatayo sa may pinto si Mang Sibal. Walang imik at nakatitig lang noon sa tatay ko. Kinabukasan nireklamo ni tatay si Mang Sibal sa barangay. Umaksyon naman kaagad yung kapitan namin. Pumunta ito sa amin para magpasama sa pagpunta sa bahay ng matanda. Pero pagdating namin doon ay sarado ang buong bahay at wala man lang bakas na may tao nga roon. Bigo sila na makausap si Mang Sibal pero nakita nila yung kinatay na kambing namin sa labas ng bahay ng matanda. Sabi ni nanay hayaan na lang daw muna dahil baka pagmulan lang yon ang gulo. Sinangayunan din naman yon ni tatay dahil pakiramdam niya ay may pagkabayolente si Mang Sibal. Kabigla na lang daw itong sumugod sa bahay namin at saktan kaming lahat. Kinagabihan, Papa Dudut, ay naghahapunan kami noon nang makarinig kami ng kakaibang huni mula sa labas. Yung ingay na naririnig namin ay hindi ko pa narinig mula sa mga hayop na alam ko. May pagkakataong biglang lalakas at hihina yung naririnig naming huni. Nagkatinginan kami noon ni Kuya Ryan. Ano yun? Tanong ni Kuya. Huwag niyo nang pansinin yon. Kumain na kayo dyan. Sabi na lamang ni tatay pero napansin ko rin ang pagkabalisa niya nang dahil doon. Matapos naming kumain ay sinabihan kami ni tatay na kinabukasan na lamang hugasan ng mga kinainan namin. Wala po kasi kaming lababo noon at yung hugasan namin ay nasa labas pa ng bahay. Tinanong ko si tatay kung bakit pero wala na siyang ibang sinabi. Kahit natutulog na kami ay hindi pa rin nawawala yung kakaiba kong pakiramdam. Nang gabing yon, Papa Dudut, para kasing may nagmamatiyag sa labas noon. Nang sulyapan ko si Kuya, mahimbing na ang tulog niya. Ako naman ay hindi pa rin mapakali sa higaan ko ng mga oras na yon. Nang marinig ko ulit yung kakaibang huni, dahan-dahan akong bumangon mula sa higaan ko at sumilip sa labas para alamin kung ano yon. Sumilip lamang ako sa maliit na butas ng dingding naming kawayan. Papadudot ng laki ang mga mata ko nang makita ko si Mang Sibal sa labas ng bahay namin. Nakadapa siya sa lupa at mabagal na gumagapang papunta sa silong ng bahay namin. David, matulog ka na, mahinang sabi ni tatay nang makaramdam siya ng pagbangon ko. Pabulong naman ako nagsalita noon. Tay, si Mang Sibal nasa labas. Napabalikwas noon si tatay at sunod-sunod na napamura. Mukhang alam na niya kung bakit nandun si Mang Sibal. Mahimbing pa rin ang tulog ng nanay ko at ni Kuya Ryan kaya hindi ko na sila ginising pa. Nakita kong lumabas si tatay na may dalang itak at yung mahabang bagay na parang sinturon. Kailan ko lang nalaman na buntot pagi pala ang tawag doon.
Nang sundan ko si tatay, nakita ko siya na may hinahabol papunta sa damuhan. Nang tamaan ito ng ilaw mula sa dala niyang flashlight ay bigla akong kinilabutan noon nang makita yung malaking aso at itim na itim pa ang kulay nito. Tumakbo ito sa damuhan at yung huling nakita ko, tumalon po ito sa bakura ni Mang Sibal. Papadudod sa sobrang galit ng tatay ko ay pinasok niya ang bahay ng matanda. Patakbo akong pumunta roon dahil natakot din ako sa maaaring mangyari kay tatay. Dala ko noon yung flashlight pero bago pa man ako makapasok sa bakura ni Mang Sibal ay naramdaman ko na lamang na may kamay na humawak sa balikat ko. Dahan-dahan akong lumingon noon at muntik nang mapasigaw sa gulat nang makita ko si Kuya Ryan. "Kuya, anong ginagawa mo rito?" Nagtataka kong tanong sa kanya. Dahil hindi ko talaga alam na sumunod pala siya. "Nakita ko kayo ni tatay." "Teka, nasa na siya?" Itinuro ko yung bahay ni Mang Sibal. Sabay sana kaming papasok sa bakura ng matanda nang matigilan si Kuya Ryan. Napahinto kami sa paglalakad nang mapansin yung malaking aso na may umbok sa likuran na nakaharang sa daraanan namin. Unang beses pa lang naming makakita ng ganon kalaki at ganong kaitim na aso kaya pareho kaming napatras ng kuya ko. Halos kasing pula ng dugo ang mga mata nito at nakalabas din ang matutulis na pangil na animoy mga talim ng gunting. Umigpit ang kapit ko sa dala kong flashlight. "Kuya, aso pa ba yan? Parang aswang na yata yan." Takot kong sabi noon. Hinila naman ako ni Kuya Ryan at dinala sa may likuran niya. Dumampot na rin siya ng may kalakihang bato. "Diyan ka lang sa likuran ko. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka na kaagad at dumiretso sa bahay." Nang ipukol ni Kuya Ryan ang malaking batong hawak niya, dinig na dinig namin ang malakas na atungal ng asong nakaharang sa daraanan namin. Narinig ni tatay ang ingay na yon kaya kaagad niya kaming pinuntahan. "David, takbo!" Sunod ko ang sinabi ni Kuya Ryan. Mabilis at walang lingon, likod akong tumakbo, pabalik sa bukid. Hindi ko na inalintana ang mga talim ng barbed wire na sumugat sa aking likod nang sumuot ako sa ilalim ng bakod para makapasok doon. "Naitay, tulong!" Sigaw ko habang tumatakbo. Naghahalo ang luha at pawis ko habang sinisikap na makarating kaagad sa bahay. Pero pagpasok namin doon ni Kuya Ryan, pareho kaming napasigaw nang makita si nanay na nakahandusay sa sahig at may dugo rin sa pagitan ng mga hita niya at may mahabang kalmot. Nataranta kami noon ni Kuya kaya dali-dali naming tinawag si tatay. Umahangos namang tumakbo papunta sa bahay si tatay nang marinig ang sigaw ko. At kahit nanginginig sa takot ay sinabi ko sa kanya ang nangyari kay nanay. Namutla si tatay at hindi kagad nakakilos nang makita niya ang nangyari. Dinala namin sa ospital si nanay ng gabing yon at nakaligtas naman siya. Pero yung sanggol sa sinapupunan niya ay wala ng buhay. Wala na sanang 2 buwan yung hihintayin para isilang ang kapatid namin pero nangyari pa yon kay nanay. Dahil sa nangyari, galit na galit si tatay sa amin ni Kuya Ryan. Kung hindi raw sana kami sumunod sa kanya, may kasama sana sa bahay si nanay. At hindi sana yon nangyari. Sabi ng albularyong gumamot sa akin noon, inaswang daw si nanay kaya siya nakunan. Yung aswang daw na nakausog sa akin ay yung umaswang kay nanay ay iisa kaya ganoon na lamang ang galit namin kay Mang Sibal. Kinabukasan pinuntahan ng mga tanod ang bahay ni Mang Sibal. Nung hindi pa rin sila nito pinagbuksan ay pinasok nila ang bahay. Sa kasamaang palad ay wala na roon yung matanda pero nakita nila ang buto ng iba't ibang hayop. May mga sariwang karne pang nakakalat sa sahig ng bahay at meron ding mga nabubulok na sa mga sulok. Halos bumaliktad na raw ang sikmura ng mga tanod nang makita ang mga pagkain ni Mang Sibal. Matapos ang araw na yon ay hindi na muli pang nakita ang matanda sa bahay na yon. Makalipas ang ilang araw ay dumalaw sa bukid yung dating may-ari noong bahay at doon na po namin nalaman
na hindi pala si Mang Sibal yung nakabili ng bahay at lupa roon. Balak na nga raw sanang ipag-ibayo ng may-ari para ibenta ang lupa dahil wala raw itong balak na tirhan yung bahay. Nagulat po kami sa mga nalaman namin at halos hindi makapaniwala sa nangyari sa lahat ng yon. Papa Dudut, akala ko po ay yung pagkawala na ng bunsong kapatid namin ang pinakamasakit na mangyayari ng panahong yon. Pero matapos po ang isang linggo ay pumanaw na rin po ang aming ama. Napuno ng pagluluksa ang bahay namin dahil sa mga nangyari. At mula rin ang araw na yon ay kapansin-pansin na palagi nang mainit ang ulo ni nanay. Hindi ko alam pero parang sinisisi niya kaming dalawa ni kuya sa pagkawala ng bunso naming kapatid at sa nangyari kay tatay. Hindi na nagbago ang pakikitungo niya sa amin hanggang sa magbinata na at nagkatrabaho na kami ni Kuya Ryan. Kaya naman minabuti na lang namin na bumukod na kay nanay at dumalaw na lang paminsan-minsan para kumustahin siya. Sa ngayon po ay doon na si nanay nakatira sa bahay ng kapatid niya. Alam nito yung nangyari sa pamilya namin pero hindi naman kami nito sinisisi sa mga nangyari. Pumayag po si tita na sa kanya na lamang kami magpadala ng pera para kay nanay dahil alam naming hindi yon tatanggapin ni nanay kapag nalaman niyang galing yon sa amin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maayos ang relasyon namin ni nanay. Tuwing pinupuntahan ko siya, si tita lang ang nakikipag-usap sa akin at nakiusap din na unawain ko na lang daw si nanay. Tinanggap ko na lang ang ganong pakikitungo niya sa amin ni Kuya Ryan. Tuwing nagsisimba ko ay palagi ko ring pinagsisisihan ang pag-iwan namin sa kanya at sa katigasan ng ulo namin. Ipinagdarasal ko na lang na sana'y bago man lang mamaalam sa mundong ito ang aming ina ay magawa rin niya kaming patawarin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagtanggap ng aking liham. God bless and more blessings pa po sa inyong pamilya. Lubos na gumagalang, David. Alam po ninyo minsan dahil sa galit ay madali lamang para sa atin ang manisin ang iba sa masamang mga pangyayari. May mga pagkakataon kasi na mahirap talagang kontrolin ang bugso ng damdamin. Pero mahalaga rin na maging balanse tayo sa kahit na ano pang sitwasyon. Maraming salamat David sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at huwag niyo sanang sukuan ng kuya mo ang nanay ninyo. Dahil darating din ang panahon na magkakapatawaran kayo at mas magiging matimbang ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Laging tandaan na normal lamang ang magalit ngunit kung mas matimbang ang kakayahang kontrolin ng emosyon. Mas makakaiwas tayo sa kahit na anong gulo o hindi pagkakaunawaan. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Ganon din ang Gianna Vlogs. At mag-subscribe na po kayo dyan. Suportahan niyo po ang mga ibang content na ginagawa namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Papadudut Stories. Papadudut Stories. Papadudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.